at yan, good morning po sa Pilipinas at dito sa Middle East. Tayo po'y ayan niyo po na akin pong babasahin muna ang dito po sa Roma 14 verse 13 to 23. Huwag na tayong humatol sa isa't isa, huwag din tayong maging dahilan ng pagkatisod at nakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pagkikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung ang sino man ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay matitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Ingatan mong ang inaakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos. At iginagalang ng tao. Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapaglakas sa isa't isa. Huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw at ang Diyos lamang ang dapat nakakaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Pinagpala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-alinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Holy Spirit. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Lord. Thank you po sa patuloy mong pagtitipon-tipon sa amin sa mga oras na ito, Panginoon. At thank you po, Mal, na patuloy mo pong ginagamit itong labi na ito, Panginoon ko, Lord. At naway, Ama, ikaw pong mangusap, Panginoon ko. Gamitin mo po itong labi ko po, Panginoon. Holy Spirit, ikaw pong mangusap sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo lamang ako, Panginoon ko, Lord. Itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon ko. At maraming salamat po, Ama, sa katagumpayan po ng iyong gawain sa mga oras na ito, Lord. At naway, Lord, patuloy mo po kaming pangunahan, Panginoon. At patuloy ka po, Ama, na mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kung ano po yung nais mong iparating sa amin, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, na baon-baonin namin, Ama, sa aming pagtulog. At kainin po, Ama, sa mga kapatid ko na magtatrabaho, Lord, sa araw-araw po, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po sa lahat ng ito at ikaw po ang siyang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon. At thank you, Father God, in Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, at ito pong topic natin ay ito po ay yung huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ito po yung nakasulat po dito sa dito po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon at nakikita natin dito na ito ay ipinahayag ni Apostle Paul sa mga tao na patungkol po sa paniniwala sa iba, no, sa kanilang mga pagkain, at dito rin nakikita natin kung paano may papakita ang pag-ibig natin sa kapwa. So bawat isa sa atin may iba't ibang paniniwala tungkol sa pagkain. May ibang mga relihiyon na hindi sila kumakain ng mga baboy, at sapagkat ay yun po ay ganun po yung kanilang paniniwala. May iba naman ay gulay lang yung kinakain nila,
Kaya kadalasan po na yung mga hindi po talaga kumakain ng baboy is nasa part po ng Muslim at saka yung mga Hudyo. Hindi po sila kumakain ng baboy sapagkat ito po para sa kanilang paniniwala ito po ay napakaruming pagkain po sa kanila. Sa atin naman na bilang tayo is mga hintil, lahat po sa atin na mga nakakain ay kinakain po natin as long as hindi po siya nakakahilo. Ayan, dito po sa kanila talagang pinipili po nila yung kinakain nila. So sa atin naman talaga ay lahat po ay kinakain. Wala po tayong pinipili. Dito po hinahayag ni Pablo ay huwag nawa tayo na maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kaya talagang mang yung mga paniniwala nila patungkol sa pagkain ay huwag po nawa tayong na maging dahilan yung pagkakatisod ng ating mga kapatid. Ayan, so paano ba dapat nating gawin upang huwag tayo maging dahilan ng pagkakasala ng iba? So dito po basahin natin sa Roma chapter 14 verse 13. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. So dito we must no longer judge other believer. So makikita natin doon na upang tayo ay huwag na magkakasala pa sa kapwa nating mananampalataya ay huwag natin silang hatulan sa kung ano yung kanilang mga paniniwala patungkol sa kanilang kinakain upang huwag po tayo na maging dahilan ng kanilang pagkakasala. Ang sabi ng Diyos na kahabag-habag ang isang tao na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapatid. At dito po mababasa natin sa Matthew chapter 18 verse 6, mabuti pa sa isang tao ang siyang bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa siya ay maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. So mas mabuti pa na huwag na natin i-judge yung iba nating mga kapwa nating mananampalataya kung ano man po yung mga paniniwala nila kasi baka po ay tayo pa yung maging dahilan ng pagkakasala at pagkakatisod at paglalayo po ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon. Instead na lumago sila ay natisod pa sila ng dahil po sa ating mga pag-judge sa kanila, paghatol natin sa kanila at sabi po kaya huwag na po tayong humatol po sa iba. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 11 to 12, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ayan, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? So dito wala tayong karapatan upang hatulan natin ang ating kapwa. Tanging ang Diyos lamang. So ano man po yung mga nakikita natin na hindi maganda or ano man yung mga paniniwala ng kapatid natin, yung mga kapwa nating mananampalataya, wag na natin silang hatulan, kundi talagang tanging na lang talaga, ipanalangin na lang natin sila, irespeto na lang natin sila kung ano man po yung mga paniniwala nila. At as long as sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, at huwag nating hayaan na tayo po yung maging dahilan kasi kawawa po or kahabag-habag po ang mangyayari sa isang tao na siya'y maging dahilan ng pagkatisod ng kanyang kapwa. Amen? At sabi po sa Roman 14 verse 14 to 15, sabi po dito, dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung ang man ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo
ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Ayan, so huwag po natin ipahamak ang tinubos na ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus na walang anumang likas na marumi, dahil alam naman natin na ang lahat po ay nilinis na ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng kanyang dugo. Ayan, at sapagkat ito ang kanyang sinabi po sa mga Gawa chapter 10 verse 15, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So ito po yung po ni Apostle Apostle Peter nung time na nagutom siya. Nagutom po siya na may nakita siyang isang pangitain na maraming hayop. Ayan. At ang sabi po ni Pedro, Panginoon, hindi po ako kumakain ng anumang marumi, pero hindi po ako kumakain ng anumang marurumi. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong ituring marumi ang nilinis na ng Diyos. So, lahat po ng mga hayop na pinapakita po ng ating Panginoong Diyos sa New Testament ay makikita natin doon na sinabi ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng yon na ipinakita po ng ating Panginoong Diyos sa kay Apostle Peter ay lahat po na iyon ay nilinis. Pero sa Old Testament, isa po siyang marumi. Marumi po yung mga hayop na yun na pinapakita na sinasabi po sa Old Testament. Pero sa New Testament, lahat ng iyon ay nilinis na po ng ating Panginoon sa pamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Ayan. At hallelujah. Kaya kung marumi man iyon sa kanya at sa atin ay marumi nga iyon. Kung marumi man po yung mga bagay na yon na paniniwala natin, ay marumi nga talaga yun para sa atin. Or kung yun yung paniniwala niya na malinis din na para sa kanya, malinis din yun para sa kanya. So wala po tayong wag po nating ipahamak yung mga itinubos po ng ating Panginoon. At huwag natin kaya nang dahil sa kinakain natin ay natitisod ang ating kapatid, ay hindi na iyon matatawag natin na pag-ibig. Dahil sa ating mga kinakain, kaya huwag tayong makikipagtalo sa kung ano ang paniniwala ng iba. Ang sabi po sa Roma 14 verse 1 to verse 1 to verse 1 to hallelujah. Roman, ayan. Sa Roma verse 1 to 3, ang sabi po dito, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahihina sa kanyang paniniwala. Huwag kumain ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang, at huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Ayan, at makikita natin dito na ating pong tanggapin yung mga mahihina sa kanilang pananampalataya, at huwag po natin sila kumbaga huwag pa tayo makikipagtalo sa kanila sa kung ano man po yung mga yung kanilang mga paniniwala o koro-koro po sa kanilang pananampalataya at huwag naway maging po tayo na huwag po natin talagang hahatulan o ipahamak yung kapwa natin na tinubos na po ng ating Panginoon. At ang sabi po sa Roma 15:1 to 2, ang sabi po dito, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng kapwa para sa kanyang ikakalakas. Ayan. Instead na tayo po ang dahilan ng pagkatisod at pagkahamak ng ating kapatid, ay palakasin natin sila. Palakasin natin sila sa kanilang paniniwala, sa kanilang pananampalataya, at upang huwag po sila
mapahamak ng dahil po sa atin. Kaya talagang sikapin natin ang lahat ng bagay para po ikakabuti po ng ating kapwa at huwag po tayo maging dahilan po ng pagkakaroon po ng kapahamakan po ng ating kapatid at palakasin po natin sila sa kanilang pananampalataya. Amen. At ayan, tayo po'y darako na po sa Roma 16 hanggang 18. Sabi po dito, Roma 14 verse 16 to 18. Pag-iingatan mong ang inakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo na may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Amen. Dito po ay ipag-ingatan natin ang inaakala ng mabuti at huwag masamain ng iba ang ating paniniwala. So, dito makikita natin upang huwag po tayo magkakasala ay dapat po talaga natin pag-ingatan yung ating yung ating inaakala na mabuti at huwag nawa na masamain ng iba yung ating mga paniniwala so maging maingat po talaga tayo at huwag po tayo maging dahilan ng kanilang pagkakasala sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at inumin at ipinaalam dito na walang kinalaman ang kinakain natin. Hindi ito yung dahilan upang magkasala ang ating kapatid sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa matutuwid na pamumuhay, kapayapaan, kagalakan at ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Kaya gawin natin kung ano ang mabuti, kaya dapat makita sa atin ang matuwid na pamumuhay sapagkat ang ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya gawin natin kung ano ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya ang sabi po sa Filipos chapter 2 verse 5 na mamuhay o magkaroon tayo ng katulad ng kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. So, dito po at kapag tayo ay may ganitong kaisipan ay iginagalang po na nagkakaroon po tayo ng na kumbaga ginagalang rin po tayo ng ibang tao sapagkat kung ano po yung pinapakita natin sa ibang tao ay ginagalang rin po tayo ng ibang tao. Ganon din po yung ginagawa nila sa atin ginagalang rin po nila tayo at kapag ginagalang po natin yung ibang tao ay ginagalang rin po tayo ng ibang tao so nandun po nirerespeto natin yung kanilang mga paniniwala at ganon din po nirerespeto din po nila tayo sa ating mga paniniwala din po naway magkaroon talaga tayo ng katulad po ng kaisipan ng ating Panginoong Jesus. Ayan, at sabi po sa Roman chapter 14 verse 19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na nakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. So, gawin natin kung ano ang mas mabuti. So, upang huwag po tayo magkakasala, ay gawin po natin kung ano yung mas mabuti, kung ano yung mas mabuti at kalugod-lugod po sa paningin ng ating Panginoong Diyos na siyang nagdudulot ng kapayapaan sa puso at isip ng bawat isa. Na walang, walang condemn, hindi ka kinokondem sa mga ginagawa mo, sa mga paniniwala natin, at gawin natin yung mga bagay na siyang magpapalakas ng bawat isa sa kanilang paniniwala at pananampalataya at huwag nating hayaan na sila lalayo sa kanilang pananampalataya nang dahil sa ating paghuhusga sa kanila. Kaya atin silang palakasin upang huwag sila mawala ng pag-asa. Ayan, at yun, kung ano man po yung mga
mas mabuti sa paningin natin ay gawin po natin at palakasin din po natin yung mga kapwa natin na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ayan, at sabi po sa Roman 14 verse 20 to 21, huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin, ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. So dito na upang po huwag tayo magkaroon ng pagkakasala sa kapwa natin ay huwag po natin sirain yung ginawa ng Diyos nang dahil lamang sa pagkain at yun nga, sabi kanina na walang kinalaman ang pagkain patungkol sa paghahari ng Diyos, kundi ito ay patungkol sa matuwid na pamumuhay. Nang lahat ng pagkain ay nilinis na ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yun nga ang sinabi niya sa mga Gawa 10 verse 15 na huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ayan, at ngunit hindi rin mabuti na magkakasala ang ating kapatid ng dahil sa iyong kinakain. So upang huwag po tayong maging dahilan ng pagkakasala, ay huwag na nating sabihin sa ating kapatid na ikaw at huwag na nating sabihin sa kapatid natin yung ating mga paniniwala kung ano man po 'yon, at dapat ikaw at ang Diyos na lamang ang nakakaalam sa mga bagay na iyon. Ngunit mas mabuti na huwag po tayong kumain ng karne o uminom ng alak. Alam naman natin na ang alak ay hindi po talaga nakakabuti. Nilalayo nga po tayo nito bilang mga lingkod ng Diyos. Dapat wala na rin po tayo nito itong mga alak na to. Di bali po yung karning baboy pero ingat-ingat lang din sa pagkain kasi nakakasira din po ng kalusugan natin, at yan din po yung alak, nakakasira din po ng pag-iisip. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay hindi na po tayo dapat umiinom ng alak na nakakalasing po talaga. At naniwala po talaga ako ng bawat isa ay talagang wala na po nito sa ganitong senaryo na pag-uugali. Ayan, at sabi po sa verse 22, sa Roman chapter 14 verse 22, ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makakaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Pinagpala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginawa niya ang mga bagay na pinaniwalaan niyang tama. So, tanging ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam sa kung ano man ang iyong ginagawa o paniniwala, ay huwag na nating ipagsasabi pa sa iba at upang huwag na po matisod ang ating mga kapatid. So tungkol po sa ating paniniwala ay mapalad po ang isang tao na hindi po talaga sinusumbatan ng kanyang budhi. Tungkol po sa paniniwala niya sa kung ano po ang tama. Kaya talagang kung ano man po yung mga paniniwala natin, wag na po natin ipag-alam pa sa iba. Baka ito pa yung maging question niya sa kanyang kaisipan. Kasi minsan, kahit hindi po sinasabi ng kapatid natin, bakit kaya ganito, ganyan yung ginagawa mo. Pero kahit na hindi yan sinasabi, nasa isip nila yan, doon na po sila nakakagawa ng pagkakasala, sa kanilang sarili. Kasi, andun yan, nag-question na sila, marami na silang katanungan, marami ng mga maling kuro-kuro po sa kanilang kaisipan. Kaya talagang, kung ano man po yung mga paniniwala natin na alam natin na ito po ay mabuti para sa atin, di gawin natin, pero wag na natin ipaalam pa sa iba upang yung mga kapatid natin na mahihina pa sa kanilang pananampalataya, ay huwag po silang matisod. At kung ano man po yung mga nakikita natin sa kanila na kanilang paniniwala na ginagawa nila, wag na nating anuhin pa or wag na nating husgahan pa kasi para po tayo ay huwag po tayo magkasala. Kumbaga
maaari mo namang pagsabihan pero huwag po talaga yung kumbaga yung masaktan sila ng damdamin kundi yung may pagmamahal ano na tapatin mo kumbaga gano'n pero hindi yung kumbaga kausapin mo lang ng ano ng masinsinan ng ganito ganyan pero maging maingat po tayo baka po ay tayo po yung masilo ano sa ating pakikipag-usap sa kanila. Ayan, at ayan, maging ano po tayo, na maging, kumbaga, maging matalino po tayo ano kasi minsan may mga pag-iisip po yung mga kapatid natin na hindi pa po talaga as in fully ano na makakaunawa sa mga bagay pero maging ano po tayo ano maging aware po tayo kasi may mga mahihina pa po talaga sa pananampalataya po at even though na ikaw is malakas minsan din po nahihina ka din kaya talagang maging ano po tayo na nasa kung ano man yung mga paniniwala natin ay talagang ang Diyos na lamang ang nakakaalam kung ano man po yun. Ayan, at kung ano po yung nakakabuti para sa iyo. At sabi po sa Roman chapter 14 verse 23, ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-alinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala, ang paggawa ng anuman na labag sa kanyang sariling paniniwala ay kasalanan. So, upang huwag po tayo magkakaroon ng pagkakasala, na maging dahilan po tayo ng pagkakasala sa iba, ay huwag po tayo mag-alinlangan sa kung ano po or huwag po tayo magkaroon po ng kasalanan sa harapan ng Diyos ay huwag po tayo mag-alinlangan sa kung ano po ang ating paniniwala at panindigan natin 'yon. Kumbaga panindigan natin 'yon sapagkat ang paggawa ng anuman na labag sa paniniwala ay kasalanan. Isa itong kasalanan sa paningin ng Diyos kung tayo'y kumakain o gumagawa ng bagay ng may pag-alinlangan ay nagkakasala na tayo sa Diyos. So sapagkat ayon ng Diyos ang mga taong pabago-bago ang mga iniisip. So, atin pong babasahin dito po sa Santiago verse 1, chapter 1 verse 7-8. Itinaboy, ayan, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So, hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong hindi alam kung ano yung dapat niyang gawin. Hindi po nalulugod ang ating Panginoong Diyos na pabago-bago po yung ating mga kaisipan. So we need to maging makita or nakikita natin dapat dito na magkaroon po tayo ng kumbaga panindigan natin yung ating paniniwala na huwag tayong mag-alinlangan or kumbaga parang boyfriend yan, maging stick to one. Stick to one tayo sa ating sa ating pananampalataya o paniniwala at upang huwag po tayo magkakasala sa ating Panginoon. Kasi napakahalaga po talaga kung ano man po yung mga paniniwala natin ay dapat panindigan po natin iyon at huwag po tayo mag-alinlangan sa kung ano po. Kung alam naman natin na iyon po ay mabuti, ay panindigan natin, panghawakan natin, magkaroon tayo ng stick to one, huwag po tayo pabago-bago ng isip. Parang boyfriend lang din na andyan na nga si Eva, magpaiba-iba ka pa. Ayan, praise God. Hallelujah. Ayan, thank you Lord. At so ano nga ba ang ating gagawin So ang una po nating dito ay unahin natin ang kapakanan ng iba at hindi ang sarili nating mga koro-koro o paniniwala. Pangalawa, ipakita natin sa kanila ang pag-ibig sa kanila na bilang isang mananampalataya ng Diyos. At magkakaroon po tayo ng pakikipag-isa sa pagkakaisa ng pananampalataya at paniniwala at gayon din po yung kaisipan ay magkakaisa rin po At pang-apat,
ay magpalakasan tayo sa bawat isa patungkol sa mga personal na paniniwala. At panglima, huwag po tayong manghusga sa kapwa sa kung ano man ang kanyang paniniwala, ay dapat natin silang respetuhin ano. At yun lang po yung may share ko lang po no na kung ano yung dapat nating gawin sa kapwa nating mananampalataya ano, at ipakita natin sa kanila yung pag-ibig at pagkakaisa na nagmumula sa ating Panginoon. At ang ating conclusion po ano ay huwag po tayong humatol sa kapwa natin at huwag natin hamakin ang ating kapatid sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord, for your word for today. At nawa, Ama, naway naunawaan po ng aking mga kapatid, Panginoon ko, Lord. At thank you, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon ko, Lord, na sa katagumpayan po ng gawain mo. At Panginoon, thank you po sa oras na ito na patuloy mo pa akong ginagamit. At thank you po sa mga kapatid ko na naririto ngayon, Panginoon, na nakapakinig po ng iyong magandang balita, Lord. Even though, Ama, na hindi man po maganda yung pagka-deliver, Lord, alam ko po na may sinabi ka po sa bawat isa, Lord. Nangungusap ka po, Ama, sa bawat isa, Panginoon ko. At alam ko na may binigay ka po ng kaunawaan, Panginoon ko, Lord. At maraming salamat po sa kabutihan mo po, Panginoon. At thank you po sa lahat-lahat, Ama. At Lord, tulungan mo po kami na huwag po kami maging mapanghusga sa kapwa namin upang, Ama, hindi po kami yung dahilan ng pagkakasala ng mga kapatid ko, ng mga kapatid namin, Panginoon, Lord, sa mga mahihina sa pananampalataya, Ama. Lord, tulungan mo po kami. Teach us, Lord, na kung paano namin sila na mamahalin, Lord, kung paano namin uunahin yung kapakanan ng iba, hindi yung mga sarili naming kapakanan, Panginoon, kundi, Lord, tulungan mo po kami na ipakita po namin sa kanila, Ama, yung pag-ibig, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon, at magkaroon kami ng pagkakaisa sa aming pananampalataya, Lord. Kaya, Ama, patuloy mo po kami na tulungan upang maging magkaroon po ng magkaroon po ng kalakasan, Lord, sa bawat isa sa mga nanghihina, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. At patuloy ka po na kumilos sa aming mga buhay, Ama. At Lord, wag mo pong hayaan na ang bawat isa, Ama, ay magbahabahagi, Lord, kundi hayaan mo po na magkakaisa kami, magkaroon kami ng unity, Panginoon ko, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. At Lord, malaya ka po na maghari sa aming mga buhay, Lord, sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, in Jesus Christ mighty name. Amen and amen. Amen po, and glory to God po.